Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-374 na kabanata. Ang paglipad ng orasan. Malaking salita, pag-ulit ng matandang lalaki na umiling. Narinig ko na ang pamilya Clifton sa Baltimore ay importanteng pamilya. Pero ngayon, ang nakikita ko ay hindi. Ang lakas ng loob mo, sigaw ng isa. Habang ang buong pamilya ay tumayo, at ang iba ay iniamba ang kanilang mga sandata. Handa silang atakihin ang matandang lalaki, sa oras na iniutos ni Jesse. Walang nang iinsulto sa pamilya Clifton sa harapan ni Jesse. Hindi nila ito makakaya. Ang bodyguard ay lumapit, at ang pagdiriwang ay ganap ng nakalimutan. Ang matandang lalaki ay hindi man lang tumingin sa mga taong sumigaw sa kanya. Hindi ito insulto, wika niya na may kaunting ngiti. Kaunting pamilya lang sa mundo ang maikukumpara sa akin. Si Jesse ay hindi masaya pero hindi niya alam kung paano magre-react. Hindi, hanggat hindi nakikilala ang lalaking ito, at kung bakit siya narito. Tumingin siya sa ibang miyembro ng pamilya at pagkatapos ay bumaling sa matandang lalaki. Sinabi mo na baliwala si Lee. Sinasabi mo ba na mas malakas ka sa kanya? Si Lee ay isa sa pinakamalakas na fighter ng Blood Brothers. May sapat siyang kakayahan, at patuloy na nag-eensayo. Lumaban siya sa akin ng isang beses, at siya ay nawalan ng malay. Napahanga ako sa kanyang lakas ng loob. Kaya nang siya ay nagising, binigyan ko siya ng mga payo. Nang sandaling iyon, hindi ko inasahan na siya ay na-improve ng gusto, at gumawa ng sarili niyang pangalan. Si Jesse ay nabigla. Kung iyon ang totoo, kung ganoon ang kanyang kakayahan ay mas higit pa kaysa kay Lee. Hindi nakapagtataka na siya ay mayabang. Ang lahat ay nabigla. Batid nilang lahat kung gaano kalakas si Lee. At hindi nila ito nagawang matalo. Sa kabutihang palad, ginawa ito ni Alex para sa kanila. Ang ekspresyon ng mas batang lalaki ay nagpakita ng pride habang nakatingin sa matandang lalaki. Ano ang ginagawa mo dito, tanong ni Jesse. Nagdesisyon na hindi ito hamanin. Marami na silang kalaban, kaya hindi na nila kailangan pa. Mas mabuti na mag-ingat. Ang matandang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip ay tumingin sa malaking orasan sa hardin. Isang regalo mula sa Baltimore Underworld. Ang orasan ay nakatayo sa hardin ng maraming taon. Ang kulay tanso nitong kulay ay kumikinang sa araw. Naipapakita nito ang mga palamuting dekorasyon na isang testamento sa importansya ng pamilya Clifton. Ang matandang lalaki ay naglakad patungo sa orasan at hinipo ito. Magandang orasan, wika ng matandang lalaki. Pero kailangan na mas mataas ito upang makita sa mas malayo. Sa isang banda, ano ang magiging silbi nito? Si Jesse ay pinanood ang lalaki, hindi nagabalang istorbohin ito. Ang matandang lalaki ay yumuko, at hinawakan ang ilalim ng relo. Pagkatapos ay tumayo, buhat ang relo na may kakaibang bigat sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang mukha nito ay walang ipinakita na palatandaan ng paghihirap. Ang lahat ay nabigla. Paano magagawa ito ng matandang lalaki? Nagawa niya ito nang walang kahirap-hirap na parang mas magaan pa sa balahibo. Wala pang nakakabuhat sa orasan sa nakaraan. At hindi nila sigurado kung kaya rin ba itong buhatin ni Alex. Kung hindi nila ito nakita ng sariling mga mata, hindi sila maniniwala. Buhat pa rin ng matandang lalaki ang orasan. Pagkatapos ay naglakad ito patungo sa malaking puno. Mukhang hindi siya nahihirapan sa bigat ng malaking relo, ang bawat hakbang ay normal. Inilagay niya ang malaking orasan sa sanga ng puno, pero hindi ito kinaya ng malaking sanga at nabali. Sa palagay ko ang puno, ay hindi ko kasing lakas, wika ng matandang lalaki. Habang sinalo ito, bago tuluyang tumama sa lupa. Naglakad siya pabalik, at inilagay ito sa dati nitong pwesto. Napasimangot si Jesse. Alam niya na ang lalaki ay ipinapakita ang kanyang lakas bilang banta. Tyson Slade na wika ni Jesse. Napagtanto ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ito ay delubyo. Ang pamilya Clifton ngayon ay nasa seryosong gulo. Ang kanilang pamilya ay biglang nag-usap. Narinig na nila si Tyson. Pero hindi nila inaasahan na pupunta ito upang makita sila, kagaya ngayon. Ang pinuno ng Blood Brothers. Nagpunta siya ng personal. Paano ito nangyari? Ang lahat ay alam na ang Blood Brothers ay kaaway ang Clifton family.
Ang Stedman family ay umaasa dito, sa nakaraan. At ang Clifton family, ay nagdusi dito. Ngayon ang pamilya Clifton ay mas lalong napasok sa gulo. Nakikita ko sa inyong reaksyon, na narinig nyo na ako, wika ni Tyson. Na nakatingin sa mga nababahalang mga tao. Si Jessup ay nabigla, pero hindi niya ito ipinakita. Ang pinuno ng Blood Brothers ay bumisita sa aking tahanan, gusto mo bang maghiganti? Si Jessup ay matanda na, at hindi na natatakot mamatay, kaya tumanggi siyang matakot. Ang ibang pamilya Clifton ay sinundan ang kanyang halimbawa. Inihanda ang sarili para sa pag-atake. Marahan na lumapit si Tyson sa kanila. Maghiganti sa pamilya Clifton, wika niya. Bakit ako mag-aabala? Para lang itong pagpatay sa mga kulisap. Tumitig siya kay Jessup. Nasaan si Alex? Si Jessup ay nabigla. Si Alex ay umalis dito, 2 linggo na ang nakalipas, sagot niya na normal ang pagsasalita. Hindi mo siya naabutan. Ah, ganun ba? Sagot ni Tyson habang winawalis ng tingin ang mga tao. Ang lahat ay nanginginig. Kinuha ni Tyson ang malaking orasan, at itinapon. Tumama ito sa dingding at lumipad ang mga piraso ng debris. Nang mawala na ang mga alikabok sa paligid ng nasirang relo, at mga debris. Si Tyson ay bumalik at itinuro ang mga durog na bato. Pinatay ni Alex ang mga magagaling na fighter sa Blood Brothers at mayroon siyang pinalabas na paghahamon sa akin, wika ni Tyson. Ang kahit sino na tutulong sa kanya, ay matutulad sa relong iyon. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.